Dahil ngayon ay first Sunday, ang ating pong mensahe for the whole month is about the love and plan of God. Amen po? So expect, ngayong araw na to, malalaman natin ang pag-ibig ng Diyos at plano ng Diyos sa Old Testament pa lang. No? Sa pagkakasala pa lang ni Eva ni Adan, ay meron na agad remedy ang Diyos. Amen po? So, sige, bago po tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Panalangin natin ang mensahe ng Panginoon. At hingin natin sa Lord na buksan niya ang ating puso, ang ating isip, upang maintindihan natin, maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ang pag-ibig niya, ang plano niya para sa atin. Hallelujah. We bless your holy name, O Father God. We glorify your name. You are worthy to be praised, O Father God. Hallelujah. Lord, ino-honor po namin kayo, ina-acknowledge po namin kayo, at hindi na po namin kayo ino-honor na acknowledge, nire-recognize po namin kayo sa aming pong kalagitnaan. Kayo po ang aming Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na buhay, ang Diyos na banal, ang Diyos na dakila, ang Diyos na mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari, ang walang hanggang Diyos, na amin mong sinasamba, pinupuri, niluluwalhati, dinadakila, ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, sa pag-ibig mong hindi nagbabago, sa pag-ibig mong walang kondisyon, sa pag-ibig mo na walang hanggan. Ama, sa oras pong to, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa banal niyong harapan. Kami po ay makasalanan, kayo po ay banal. Kami po ay nilikha mo lamang, kayo po ang aming manlilikha. Lord, sa umaga po ito, katalpuin mo po kami lahat. Iunan niyo po ang iyong makapangyarihang kamay sa bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming isip, ang aming puso, upang maliwanagan kami ng iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, ay spirito at buhay. Ang salita mo, Panginoon, ay buhay at makapangyarihan na parang tabang na magkabilay talim at tumatagos sa aming mga spirito at kaluluwa. Ang salita mo, Panginoon, ay tanlaw sa landas na aming dinaraanan. Ang salita mo at ikaw ay iisa. Lord, we pray na ang bawat salitang ito, Panginoon, ay magbigay ng healing sa amin, ng deliverance sa amin, ng enlightenment sa amin, ng mga salitang to, Panginoon, O Lord, ay magbigay sa amin, Lord, ng pag-asa, Panginoon, O Lord, ng kalakasang spiritual, O God. And Lord, we pray, send your ministering angels to minister to each and every one of us. Cover us all with your precious blood. And Lord, let my words be your words, O God. Salamat, Lord, sa ilang lahat ng papuri, luwalhati, pagsamba, pagpaparangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Okay. So, ano po ba ang talagang mensahe ng Lord? Una po, ang pamagat po ng mensahe natin ay ang pagpapala sa pamamagitan ng ating Mesaya. Amen. Alam niyo po ba na nilikha ng Diyos si Adan at si Eva? Ang purpose po nito ay upang punuin ang buong daigdig, ang buong mundo ng mga taong sasamba at dadakila sa ating Panginoong si Yahweh. Okay? No? Para punuin ang mundo ng mga taong umiibig, nagpaparangal, sumasambat at pupuli sa ating Panginoon. Amen po? Sila or tayo ay nilikha ng Diyos, kawangis niya, in His likeness. But, ang masama, balita, ang taong iniibig ng Diyos, ang taong tinanuhan ng Diyos sa mga kasama niya sa buhay na walang hanggan sa langit ay nagkasala. Amen?
At hindi po biro ito. So ang kasalanan ko ay nagdulot ng malaking pinsala sa relasyon natin sa Diyos. Amen po? Amen. So, panoorin po natin ang short video na to kung paano ang tao ay nagkasala. The fall of man. Let there be light. Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. It is not good that man should be alone. Bone of my bone, flesh of my flesh. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Has God indeed said, "You shall not eat of every tree of the garden"? We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Adam, where are you, Adam?
I heard your voice in the garden. But I was afraid because I was naked. So I hid myself. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. What is this you have done? The serpent deceived me, and I ate. Serpent, because you've done this, you are more cursed than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. In the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground. For out of it you are taken. For dust you are, and to dust you shall return. So dahil sa kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Amen po? At napakalaki ng naging impact nito sa buhay ng sangkatauhan. The fall of man. Amen po? Sabi ng Diyos kay Eva sa Genesis 3:16, no? Diyan pa lang pumasok na ang matinding pagbabago. Okay? Sabi ng Lord, sa pagbubuntis mo'y hirap, kirot ang daranasin, at sa panganganak, sakit ang titiisin. So kasama, kinurse ni Lord ang sangkatauhan, kinurse niya yung ahas, kinurse niya ang babae, kinurse niya ang lalaki. At sabi niya, tayo kapag tayo nanganganak, di ba? Pag nanganganak tayo, grabe, sa paglilihi pa lang. No, sa paglilihi pa lang, ano na yung pagsusuka, paghihilo, tapos hanap ka ng pagkain kahit hindi naman panahon, hinahanap mo. Gusto mong kumain ng
ng mangga, pero gusto mo yung ibang klaseng mangga, di ba? So sa pagbubuntis pa lang, yung pain of childbirth, no? Sa paglilihi pa lang, at kasama yan sa curse sa atin. Kaya tayo pag nanganak, di ba nasa bingit ng kamatayan, dapat walang pain. Dapat walang kirot, walang sakit. Pero dahil sa kasalanan, naapektuhan pati yung ating physical na katawan. Pumasok na yung kirot, yung hirap, yung mga sakit. So, meron ng mga ubo, sipon, mga cancer, meron ng mga kidney failure, chemotherapy, mga dialysis. No, pumasok na ang human sufferings dahil sa kasalanan. Amen po? At si Adan, kinurse din siya ni God. Hindi lang yan, naapektuhan ang buong creation, ang lupa. Amen po? Sabi ng Diyos kay Adan, dahil sa nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang pinagbabawal na bunga, dahil dito isinusumpa ko ang lupa. So dati ang lupa, walang mga tinik, walang dawag, mataba ang lupa, ang mga halaman mamumunga ng sagana, pero ngayon, kailangan mong bungkalin. Amen po, ang mga lalaki, no, kailangan nilang magtrabaho, kailangan nilang pakainin ang pamilya nila sa tulong ng kanilang pawis. Amen po. Kasi si Lord, lahat ng create niya, maganda, walang pangit. Pero dahil sa kasalanan, no, ang tao ngayon sa pawis ng kanyang, sa kanyang pawis, makakainin niya. Maghihirap muna siya. Amen po? Amen. So, hard work. Okay? Mabigat na trabaho. Kailangan mo mag-agal para kumita, para kumain. So, pumasok din ang death, ang kamatayan. Kaya merong mga thorns, may mga thistles, mga dawag. Okay? So, naapektuhan ang lahat ng bagay na create ni God dahil sa kasalanan. Amen po? Amen. Sa katawan natin, no, pumasok din yung yung mga kalamidad. Nagkaroon na ng mga kalamidad, ng mga baha, malawakang baha, mga tag-init, mga scarcity, taggutom, mga tinding init kayo, ibang level. Biglang, ang init-init, biglang uulan. Minsan, baha-baha, lugar-lugar. Pasalamat tayo dahil yung lugar natin may favor. Diba? Bagyo, bagyo sa ibang lugar, ang taas ng ulan, ang taas ng baha. Tapos dito sa atin, wala. Lindo sa ibang mga bansa. Amen? So, lahat ng iyan ay resulta ng kasalanan. Okay? Pumasok na ang suffering, ang death, ang fall of the nation, lahat ng area ng buhay ng tao na apektuhan ng kasalanan. Relationships, no? Nagkaroon na ng mga emotional pain, physical pain, na dati nawawala. Bakit? Epekto ng pagkahulog sa pagkakasala. Okay? So, iyan po ang result ng kasalanan. At maging ang mga bansa, iba't ibang bansa, ang moralidad bumaba na. Pasama ng pasama ang moralidad ng tao. No? May samot-saring mga relasyon, may mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nagkaroon na rin ng mga broken families, pagkakahiwalay ng mga pamilya. Nagkaroon ng mga personal na problem, relational problem, even yung national and international conflict, bansa sa bansa. Amen po? Lahat yan, sama-sama yan, ay result ng fall of man. Amen po? So yung original na plano ng Diyos sa creation na lahat ng bansa, lahat ng tao magpupuri, iibigin ng Diyos, susunod sa Diyos, hindi na nangyari. Dahil sa pagkahulog sa kasalanan ng lahat ng tao. Amen?
Dahil sa pagkahulog sa kasalanan ni Eva at ni Adan. Amen po? Pero ang mabuting balita, no, yung fall of the nation, yung lahat ng bansa, yung lahat ng tao na nagmula kay Eva at kay Adan, no, na hindi sumasamba sa Panginoon, ay gusto ng Diyos na tubusin niya. Amen ba? Gusto ng Diyos na iligtas. Gusto ng Diyos na mabalik, ma-reconcile ang tao sa Kanya. Tayo kahit anong gawin natin para ma-reconcile kay God, in vain lahat. Lahat ng good works natin, religiosity natin, lahat yan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Amen ba? At ang kabayaran niyan ay kamatayan. Una, no, immediate spiritual death. Pagkaputol ng relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, physical death. Dati, hindi tayo dapat namamatay. May katulad tayo ng Ama na walang kamatayan, pero dahil sa fall of man, nagkaroon na ng sakit, pagtanda, physical death. At ang pinakamatindi ay ang eternal death, na forever, no ending suffering from hell. Iyan po ang kabayaran ng kasalanan. At ang Panginoon, ang Diyos Ama ay nagplano. Kaya nagkaroon ng promise of redemption. Nagkaroon ng pangako ng pagtutubos. Ang Old Testament, ang buong Old Testament is a promise na may darating na Messiah, na may darating na Redeemer, na may darating na tagapagligtas. No? At walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Na siyang tutubos sa sangkatauhan, na siyang magliligtas, no? Mag-aahon sa atin sa kadiliman. Okay? Hindi lang tayo, lahat ng tao, lahat ng ethnic group, hindi lang ang Pilipino, maging ang mga Chinese, ang mga Japanese, mga Taiwanese, lahat ng bansa, American, lahat, walang sinisino ang Diyos, walang tinatangi ang Diyos. Lahat na siyang mananalig, sasampalataya, tatanggapin ang Panginoong Jesus na Lord and Savior ay maliligtas. Amen po? So, lahat ng mga bansang ito na nagmula kay Adan at kay Eva, lahat ng taong nagmula sa kanila, no, ay panunumbalikin ng Diyos. Okay? So, iyan po, ang buong Old Testament is about the coming of the Messiah. Prophecy po ito. Hula po ito. Sa Genesis pa lang ay sinabi na niya na magpapadala siya ng magliligtas sa atin. So, promise of redemption. Kaya dito, sa pagkahulog pa lang ng tao sa kasalanan, right then and there, sinabi niya sa Genesis 3:15, no? Sa Genesis 3:15, right there and there, na nagkasala si Eva at si Adan. Ang sabi niya, ipanganganak ang Messiah at siya ang dudurog sa ulo ni Satanas. Amen po? Amen. Kaya ang task o mission o layunin ng pagdating ng ating Messiah ay durugin ang ulo ni Satanas at tayo ay iligtas. Amen po? Okay. Okay, doon naman sa Genesis 22:18. Dito po sa Genesis 22:18, ito naman ay ang panahon na tinawag ng Diyos ni Yahweh si Abraham. Okay, kilala kay Abraham. Amen. So, siya yung man of great faith. Okay? So, si Abraham ay tinawag ng Diyos at sinabi niya na siya ay pagpapalain. No? Amen. At siya ay tinawag din, no? Sa Genesis 22:18, tinawag ng Diyos si Abraham para i-sacrifice ang kanyang anak na si Isaac.
Biro mo, nag-iisang anak mo na hinintay mo for 25 years. Only bigaten sa mo. Tapos ihahandog mo. Kaya gano'ng kasakit yun. Meron ka tayong siyang na anak, isa lang ayaw natin mawala. Diba? Lalo pa yung nag-iisa. Pero bakit tinawag ng Diyos si Abraham? Para i-alay ang kanyang nag-iisang anak. Una, ito ay, kumbaga, tinetest niya lang si Abraham kung siya ay susunod. Baka kasi sa sobrang pag-ibig niya kay Isaac, ay mas minahal niya na to kaysa kay God. Pero na-test niya. Amen pa. And so dito din, ito din po ay lumalarawan din ng ating Diyos Ama na ihahandog niya ang kanyang nag-iisang anak para sa kaligtasan ng lahat. So, ito pong senaryo to ay preaching the gospel na may Diyos na mag-aalay ng kanyang sacrifice. No, isa-sacrifice niya ang Panginoong Yesus para sa atin. Amen po. At dun sa Mount Horeb, nung sasaksakin niya na si Isaac, biglang may tinig na nagsalita sa kanyang, wow, wag mo nang ituloy. Bakit? Dahil God will provide the sacrificial lamb. At yun na ang Panginoong Yesus. Amen po? So, din sa Old Testament pa lang, sa kwento pa lang ni Abraham, paulit-ulit na sinasabi ng Ama na sa pamamagitan ng iyong binhi, sa pamamagitan ng iyong anak, no, I will bless the nations. Amen? I will bless the nation, pagpapalain ko ang lahat ng bansa dahil sa sinunod mo ang aking tinig. So, ang binhi na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po? So, pinapaliwanag din ni Apostol Pablo na ang tinutukoy na binhi dito ay ang Panginoong Jesucristo, na dahil sa Kanya, lahat ng bansa na nagkasala, lahat ng bansa na nasa ilalim ng sumpa ay pagpapalain sa pamamagitan ng Kristong isinugo ng Diyos na anak ni Abraham, na galing sa lahi ni Abraham. Amen po? So, sabi din ni Pablo, ngayon, ang pangako ay ginawa sa pamamagitan ni Abraham at ng kanyang binhi. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Abraham at ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So, ano po ang main point nito? Ano pong ang puntos nito? Number 1, no? God's plan is to bless the nations through our Messiah. Amen? So, ayan po ang punto po dyan. God's plan is to bless the nation through the Messiah. Ipinapahayag dito na lahat ng bansa na nagkasala, no, na nasa ilalim ng sumpa ay tutubusin, no, at pagpapalain sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw, ako, tayong lahat, no, ay plinanuhan na ng Diyos na mailigtas. Amen po? Number 2, God's main blessing for all nations are repentance and salvation. Amen po? So, kung pag pinag-uusapan natin ang pagpapala, hindi po yan palaging material blessings. No? Kasi sa atin, pag sinabing pagpapala, financial, agad din nakikita natin eh. Financial blessing, material blessing, no? Mga tagumpay, success, prosperity, abundance, ayan agad. Mga material things na gusto natin, mga dream natin, na ma-accomplish natin, no? Iyan agad ang unang pumapasok sa atin pagdating sa pagpapala. Pero ang pagpapalang unang-una matatamo natin sa Panginoong Jesucristo ay ang pagpapalang pagsisisi
pagtalikod sa kasalanan, at ang kaligtasan. Dahil lahat ng material blessing, lahat ng meron tayo, lahat yan maglalaho. Amen? Pero ang kaligtasan, no, ay pangwalang hanggan, forever eternal sa piling niya. Kaya ang unang-unang blessing na tatanggapin natin ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. At matatamo natin ang kaligtasan doon sa pamamagitan unang-una, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Amen ba? Amen. So, ang greatest blessing natin ay ang kaligtasan natin. Amen po. Alam niyo po, pag na-encounter niyo ang Panginoon, ang unang-unang mararamdaman mo, Lord, hindi ako worthy sa iyo. Amen po. Ang unang-unang mararamdaman mo, Lord, makasalanan ako. Masama ako. Hindi ako mabuti. Napakabuti mo. Kaya kapag naramdaman mo ang Lord, ang unang-unang gagawin niya ay babaguhin ka. Pararamdaman niya sa iyo ang pag-ibig niya. Ang pag-ibig niya na hindi judgmental. Amen po? At kanya-kanyang yayakapin na kahit tayo nagkukulang, kahit tayo nagkakamali, kahit tayo ay hindi consistent sa Panginoon, iniibig pa rin niya tayo. Aniintay lang niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen po? Kaya napakasarap po na magkaroon ng malalim na relasyon sa Lord. Gusto ng Diyos iligtas ka, gusto ng Diyos pagpalain ka, gusto ng Diyos tumalikod ka sa kasalanan dahil ang kasalanan ay may kasamang sumpa. Amen po? Kailangan kamuhian natin ang kasalanan, talikuran natin ang kasalanan dahil hindi mo pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang kasalanan. Kita mo kahit gano'y kamahal si Eva at si Adan, si Adan ang kanyang compromise ang kanyang special creation. Pero dahil sila ay nagkasala, God is a God of justice. Wala siyang choice, kundi hatulan sila. Amen po? Amen. Amen. So number 3, God extends the children of Abraham to all nations through Jesus Christ. Amen po? Okay, so ibig sabihin po nito, no, dati, ang akala natin ang mga Hudyo lang ang anak ng Diyos. Pero, dati naman talaga ang mga Hudyo lang ang lahi ng Diyos, ang pinangakuan ng Diyos. Pero, ang mabuti dito, no, in-extend niya ang relasyon na yan hanggang sa mga hentil, hanggang sa atin, sa pamamagitan ni Abraham. Amen po? Amen. Dati, mga Hudyo lang ang kanyang lahi. At akala ng mga Hudyo, sila lang ang mga anak. Amen? Sila lang ang mga anak ni Abraham. Pero hindi lahat ng bansa ay magiging anak ng Diyos dahil kay Abraham at sa kanyang binhi na ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Ano po sabi sa Galatians 3:29? At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen? Sino po dito ang mga anak ng Diyos? Amen. Sino dito ang tinanggap si Kristong Panginoon at tagapagligtas? Amen. Dahil kayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kayo'y pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham. At dahil tayo'y binhi ni Abraham, tayo ay tagapagmana ng pangako ng Diyos. Amen po? So, ibig sabihin, kung taglay natin si Kristo, tayo rin ay mga anak ni Abraham. Amen po? Amen. No? Anak tayo ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako.
ikaw man ay Hudyo, Hentil, no? Ikaw man ay Bisaya, Kapampangan, ikaw man ay anuman ang iyong lahi, Muslim ka man, no? Ikaw man ay American, British, Japanese, Taiwanese, no? Ikaw man ay Ita, no? Ano man lahi mo, basta sumampalataya ka sa anak ng Diyos, ikaw ay lahi ni Abraham. Amen. Ganyan po ang pagpapala, pangako ng Diyos sa atin. Amen po. God extends the children of Abraham through our Lord Jesus Christ. At hanggang sa present day, no, tinatamasa natin yan. Amen po. Grabe ang plano ng Diyos. Kahit binigo ni Adan si Yahweh, no, hindi pa rin niya binitawan ang sangkatauhan. Amen? Amen. Nagplano pa rin siya sa reconciliation. Amen? Dahil helpless tayo eh. Hindi sa mabubuting gawa, hindi sa relihiyon, hindi sa mga tradisyon, hindi sa mga generosity mo tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus Kristo. At ang kabutihan niyan, dahil ligtas na tayo, ang lahat ng ginagawa nating kabutihan, ang lahat ng ginagawa nating mga pagpapagal, ito ay ino-honor na ng God. Amen? So, application. Paano natin i-apply ang mensahe nito sa buhay natin? Number 1, praise God. Because the blessings of the Messiah have reached us, umabot sa atin, nakarating sa atin, and there is no sign of stopping. Walang sign na hihinto ang mensahe. Walang sign na hihinto ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen po ba? Ang mabuting balita, ang kaligtasan, si Jesus ang kaligtasan. Amen ba? Yung blessing ng Messiah, lumalago yan, lumalawak yan. No? Inaabot tayo, inaabot ang ating mga mahal sa buhay, inaabot maging ang mga kasulot-sulukan ng mundo. Aabotin yan. Yan ang biyaya ng pagpapala ng Diyos at walang senyales na hihinto yan. Tingnan ninyo, parami ang mga churches, parami ang mga mananampalataya, lalo na kapag ikaw ay isa sa mga nagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? At ito ang Great Commission natin, na ang mabuting balita ng kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo, ang ating pag-asa ay makarating din sa ating mga mahal sa buhay. Amen po. At hindi lang sa atin, sa mga kapitbahay natin, kakilala, kaibigan, kasama sa trabaho. Huwag po tayong maging nakatahimik lang. Huwag natin itikong ang bibig natin. Saan natin ang bibig natin? Amen po? Amen. Amen. Humayo tayo, ipangaral natin ang mabuting balita sa lahat ng tao dahil ang lahat ng sumasampalataya ay maliligtas. Amen. Ngunit ang lahat ng hindi sasampalataya ay parurusahan. At paano naman sila sasampalataya kung wala silang naririnig tungkol sa Panginoong Jesucristo? Amen? Paano sila sasampalataya kung hindi natin ipapaabot sa kanila ang mabuting balita? Paano sila maliligtas kung tayo'y tatahimik lang at nandito lang tayo komportable every Sunday na nandito? Amen po? Amen. Amen. So, hindi po ihinto ang paglago ng Christianity o ng Ebanghelyo, ng Church, ng Gospel of the Kingdom of God. There is no sign of stopping. Walang paghinto. Okay? At kapag, lalo na ngayon sa social media, amen po, nagagamit ng social media sa mga preaching, teaching, no, ng Word of God, yung mga television.
Okay, yung mga YouTube. Pabilis ang paglaganap ng salita ng Diyos. Dahil once na ang lahat ng tao nakarinig na ng salita ng Diyos, doon babalik ang Messiah. Amen po ba? Hanggang majority na ay nakarinig ng salita ng Diyos. Amen po? Pangalawa, ano pong dapat natin gawin? Be truly blessed by fleeing from sin and running towards God. Ibig ko sabihin nito, gusto mo maranasan ang tunay na pagpapala ng Diyos, mga kapatid? Alam niyo ba na ang tunay na pagpapala ay ang pagtalikod sa kasalanan? Amen. Ang pagsisisi at ang tanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang tanggapin ang kaligtasang libreng inaalok niya sa atin. Amen po ba? Amen. Libre lang, siya na ang nagbayad, siya na ang nagdusa, siya na ang namatay para sa atin, siya na ang hinagupit, siya na ang pinarusahan, siya na ang kinuruhunuhan ng tinig, siya na ang pinako sa krus Amen. para sa ating kaligtasan. At ngayon, binibigay na lang sa iyo ang decision mo na lang, tatanggapin mo ba? Paninindigan mo ba? Amen po? So, be truly blessed. Kanasahin natin ang tunay na pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Pagtalikod sa kasalanan. Pagtanggap ng ating kaligtasan. Takasan natin ang kasalanan. Kapag ikaw ay nauhulog na sa pagkakasala, takbuhan mo na. Katulad ng ginawa ni Joseph. Dahil sa araw-araw na panunukso sa kanya ng asawa ni Potiphar, sinong lalaki ang tatanggi dyan? Ang mga lalaki pa naman kahinaan, babae. Sasabihin pa ng mga lalaki, manok na nga ang palay na nga ang lumalapit. Di ko ba yan tutukain? Di ba? Si David na, bumagsak dahil sa babae. Si Adan, dahil ayaw niyang mahiwalay kay Eva, kahit alam niyang hindi niya dapat kainin yung bunga ng pinagbabawal. Amen po ba? Pero si Joseph, araw-araw, bango-bango kaya nung asawa ni Potiphar. Gusto na nga siyang rapin. Pero nung re-rapin na siya, tumakbo siya. Bakit? Dahil ayaw niyang magkasala. Dahil ayaw, unang-unang iniisip niya ang relasyon niya kay God. Amen. Amen? At ayaw din niyang masira siya sa asawa ni Potiphar. Pero mo sabihin, sa gitna ng matinding pagsubok na yan, matinding takso na yan, malinaw pa yung isip niya. Amen po? Maraming nagfo-fall dito, mga young people. Kaya mga anak, mga young people. Amen po? Takasan natin, kapag ikaw ay natutokso na magkasala, takasan mo yan. Run towards God. Amen. Sa Panginoon, tumakbo ka, papalapit sa Diyos. Sapagkat iyan ang tunay na pagpapala. Yung hindi tayo mamuhay sa kasalanan. Amen po? Amen. No? Ang tunay na pagpapala ay yung tayo ay namumuhay sa kabanalan at sa presensya ng Diyos. Amen. Amen po? Be truly blessed by fleeing from sin and running towards God. Amen po? Okay, number 3. Ano po ang dapat natin gawin? Last, number 3. Ask God to bless each of our family members and friends with true repentance and salvation. Huwag natin higit sa Panginoon. Alam niyo, madalas sa sobrang mahal natin ang ating mga asawa, anak,
No, lagi natin inihiling, Lord, pagpalain mo po ang asawa ko, pagpalain mo siya sa kanyang trabaho, bigyan mo po siya ng promotion, i-bless niyo po siya, ang anak ko makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang career, magkaroon ng magandang future, ma-promote. Hindi naman po masama na ipag-pray po natin yan. Pwede mong ipag-pray yan, yes, but merong mas higit, no, na pagpapala na dapat mong ipanalangin para sa kanila. Ano yun? Na ang bawat miyembro na ating pamilya, na ang ating mga mahal sa buhay, ay maging pamilya ng Diyos. Amen. Amen po. Na sila ay makakilala sa Lord, sila ay ma-born again, na bawat miyembro na ating pamilya ay makasama sa Abrahamic family, sa children by faith through Jesus Christ, na sila ay magkaroon ng tunay na kaligtasan, magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Amen po? Ito lagi tinetestimony ni Pastor Arnold sa amin, yung isang artista, nasabi niya, ikaw born again lang, nasabi niya, nasa akin na lahat, fame, money, beauty, brain, ability, no? Pero wala siyang fulfillment. Meron pa rin siyang emptiness. Pero nung nakakilala siya sa Panginoon, masayang-masaya siya. At sabi niya, hindi ko hihingin para sa mga anak ko na sila ay maging successful, maging abundant, maging prosperous. Ang hihingin ko, magkaroon sila ng relasyon sa Diyos. Amen. Dahil kung meron silang magandang relasyon sa Panginoon, ang Lord ang gagabay sa kanila. Amen. Ang Lord ang magiging protection nila, future nila, dahil ang future nito ay nasa kamay ng Lord. Mawala man siya, confident siya. Amen po? So tayo, ano po bang hinihingi natin para sa mga anak natin? Maging honor student sila, magkaroon ng matataas na grades. Hingin mo na magkaroon siya ng kauhawan sa Diyos. Amen. Magkaroon siya ng pag-ibig sa Diyos. Alam niyo ba, the best way to love your family is to love God first. Yes. Amen? Dahil kapag minahal mo, inibig mo ang Diyos, at ang pamilya mo, nakikita nila kung gaano mo kamahal, nai-influensyahan mo na sila, nadi-disciple mo na sila na hindi mo alam. Amen po? Naalala ko si May. Lagi ko ito tinetestimony. Kasi, alam niyo naman ako, wala na makakilala sa Panginoon. Sabi ko, nung nakakilala ko kay Lord, sabi ko, Lord, sa dami ng pagkukulang ko sa iyo, sa dami ng mga kasalanan ko, sa mga pagre-rebelde ko, pagbabaliwala ko sa iyo, Lord, babawi ako. Kaya makakilala ko sa Lord, unang-una ko ginawa, nung nag-born again ako dito, 1 month pa lang ako sa Panginoon, ang sabi ko, Lord, gusto ko maglingkod sa ang ministry mo ako gusto magamit. Huwag lang po sa music. Amen po. Kasi iba po yung tono ng boses ko, papuntang north, south, east, west. Pero dinala ako ng Lord sa dance ministry. Amen. At doon ako talagang ginamit ng Lord. So sa ating paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy lang. Kapag nararamdaman ko ako ay nanlalamig, nararamdaman ko na nagkukulang na ako sa pananalangin, nararamdaman yan eh. Huwag niyong baliwalain. Mag-repent na agad kayo. Lord, sorry po, nalalamig ako. Sorry po, di na ako nakakapanalangin. Lord, patawarin mo po ako, tulungan mo po ako, pag-alawin mo muli ang aming pag-ibig sa iyo. Amen po. So, lagi ganun, kaya tuloy-tuloy lang ako kay Lord. At hindi ko namamalayan na o-obserbahan pala to ni May. And one time, si may kausap sa DCAS, ini-interview siya. Sabi niya, narinig ko lang,
hindi ko naman intention na makinig. Accident, sabi nung interview sa kanya nung DCAS, sinong inspirasyon mo sa paglilingkod? Sabi niya, mama ko, mami ko. So para akong na-shock. Hindi ko nga ito minsan pinupush. Noong one time, sinasabi nung sila maliit pa, mga 10 years old, 7 years old, sinasabi namin sa gawain. Nasa Cavite pa kami. No? Nagpupuri kami, naka-breakthrough na. Kami ni Ronnie, naka-breakthrough na kami sa pagpupuri, pagsamba. Bless na kami. Si May parang tuod. Tapos crush pa niya yung drummer. Kaya pala siya, kasi yung drummer. Doon na nakapokus. So, bata pa kasi. Pero, hindi ko siya pinipilit. Sinasama ko lang lagi sa gawain. Bible study namin. Nagpa-Bible study kami. Siya nasa likod ko tulog. Kung hindi tulog, naglalaro. Walang bakit. Pero, nung lumaki-laki na siya, nag-mature na, nag-grow na siya. No? Doon ko lang nakikita na naglilingkod na siya. Lalo na nung naisama namin siya sa EGR. Encounters God's Retreat. Doon niya na-encounter si God. And mula noon hanggang ngayon, masigati po siya naglilingkod. Amen po? Kaya, dalhin po natin yung tunay na pagpapala, yung bawat member ng ating pamilya ay makasama natin sa pag-ibig at paglilingkod sa Lord. Yung maranasan nila yung tunay na pagpapala ng Diyos na nagsisimula sa tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at paglilingkod sa Diyos. Amen po? And gusto natin makita, kapag nakita mo ang pamilya mo na nagsisina, kasama mo na sa paglilingkod, tumalikod sa kasalanan, dahil ito yung gusto nating makita Amen po? Sino dito na nais na ang buong pamilya niya kasama niya sa iglesia? Amen! Amen! So, i-goal po natin na makasama natin sila. Makita natin ang ating asawa, ang ating anak, na sumasamba sa Panginoon. That's the Abrahamic blessing. Amen. The Abrahamic blessing sa pamamagitan ng binhi ni Kristo. Pagpapalain tayong lahat dahil dyan. Ibabalik tayo sa relasyon natin sa Diyos. So, tingin po natin sa Panginoon na ang bawat isang miyembro ng ating pamilya ay kasama na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang papayag. Huwag kang hihinto sa pananalangin. At huwag kang papayag na hindi mo maibahagi ang banal na ebanghelyo sa kanila. Amen? Okay, kailangan po makaisa din natin sila. At hindi lang ang ating pamilya, maging ang ating mga kaibigan, kapitbahay, kasama sa trabaho. Huwag kang papayag na sila hindi tumanggap ng pagpapala ng kaligtasan. Amen po? Yan ang magiging kaligayahan natin. Amen? Okay. So, kumusta kapatid? Paano mo ipapalaganap ang mabuting balita? Ng kaligtasan tungkol sa ating Panginoon. Amen po? So, i-call po natin yan. Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon.